Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ang video natin ay about doon sa comment ni Ronnie Martinez. BK naman daw, yung master talent ng BK. Gusto nyo makita. Kasi dati BK tayo, no boss. Kaso nagpalit tayo na iba't ibang character kasi gusto natin masubukan. So gagawin natin ngayon yan. Tapos ito pala guys, si Super Sen, nag-comment pala siya sa ating channel, no, sa YouTube channel natin. At pinost niya dyan yung kanyang video, yung link ng kanyang video about doon sa Summoner. So isang sa magandang paraan yon para kahit papano, hindi lang yung sa akin, yung point of view ko, yung nakikita ng mga players, at the same time, pati yung point of view ng ibang mga players na mas malakas or mas magaling sa atin pagdating sa paggawa ng mga content. Lalo na, syempre, hindi naman tayo master sa lahat ng mga class. Sinusubukan lang natin bawat isa dito. So, maraming salamat sa iyo, Super Sen. At kung sino man yung mga gusto pang mag-share ng kanilang mga videos, pwede nyo naman ding isend sa akin at gawa natin yan ng reviews. At the same time, syempre, mapifeature yung character nyo, yung class nyo. At ang pinaka-purpose nun, para naman kahit papano yung mga players natin na hindi pa ganun karurunong or sabihin natin gusto magkaroon ng idea kung paano mapapalakas yung character nila, malalaman nila sa mga videos na yon. Yun lang naman talaga ang purpose ng videos natin, na makapagbigay ng information doon sa mga players na gustong maglaro at patuloy na naglalaro nitong MU Monarch, even though na marami nang nagki-quit at marami na rin na nagbebenta ng mga character nila. So ngayon guys, ito naman, ang ating i-review naman ay yung BK. Isa sa mga kasama natin ay tinanong ko dahil wala na nga akong Blade Knight dahil nag-change class na tayo ng maraming beses, pero tayo ay Blade Knight, yun yung main character natin nung tayo ay nagsisimula sa MU Monarch. May mga videos tayo dyan dati, so pwede nyo panoorin yun. Mas malakas yung character ko dati dito sa kanya kasi ito, old god din ito sa server 144, kaso nahuli na siya. Minsan kasi parang tinatamad na ibang players pag medyo nahuli na, so ito yung nangyari sa kanya. Gusto kong bilhin itong character niya or sabihin natin na gusto kong palakasin din dahil sayang yung mga nagastos niya dito kahit papano. So simulan na natin guys, unahin muna natin tong skill. Actually itong skills niya medyo hindi niya na napataas. Kasi ako nung bago ako nag-quit, level 3 na yun eh. Tapos yung death stab ko level 5 na. Dati although mahirap magpataas ng level nito, yung level 400 pa lang ako noon, ganun na yung mga skills ko. Ngayon kasi sa kanya parang nahuli na siya. Kasi siguro hindi niya na napapalakas. So pero ito, pataasin nyo itong death stab para sa akin na itong death stab na ito dahil nga may chance ito na mag-cooldown, ay walang cooldown by 15% pag nag-level 6. Parang 20% siya kapag level 7, pag max level na siya. So malaking chance yun, malaking percent yun, especially sa PvP, kapag hindi nag-cooldown yung death stab mo. Kasi isa yun sa mga primary skills ng Blade Knight, yung death stab na yun. At napakalakas nun nagkakas din yun ng combo. Tapos dati kasi ako, guardian ako guys. Hindi ako nag-bravery dahil nalalambutan ako sa bravery, pero kung gusto niyo mag-bravery, wala namang problema. Pero para sa akin, yung katulad kay N360, so shoutout sa iyo. Kay N360 kasi malakas na character 'yon na Blade Knight. So pwede niyo 'yon panoorin. Pero kung gusto niyo ng other point of view, ito yung point of view natin. Ito sa bravery kasi pinapataas nila tong sword play na ito dahil may chance na ma-freeze yung mga target natin. So isa yun sa mga pinapataas nila at pinapa-level. Pero nung guardian kasi tayo noon, yun yung skill, yun yung master talent natin, hindi na natin siya pinataas masyado dahil nga yung bravery dahil nga nasa guardian tayo. Mas forte ko kasi yung guardian, yung mas makunat. Para sa akin kasi yung guardian na Blade Knight, overall siya na pwede sa PvP, pwede rin sa mga RB, sa Red Boss, even though na medyo mabagal siyang pumatay sa mga Red Boss. Pero ang kinagandahan kasi nun, dahil nga guardian siya, matigas, kaya niyang tangkihin yung mga Red Boss doon. Kasi may mga nakikita ako tulad dito,
yung red boss ng, yung mga BK, kapag bago sila sa map, yun yung experience ko ewan ko sa experience ng iba. Kapag bago sila sa map, kunwari nag-level 500 sila or nag-level 550 or 600 or 450, ganon, hindi nila kaya yung mga red boss. Kapag bago sila sa red boss, bago sila dun sa map. So, yun yung mga reason kung bakit ako nag-guardian. Kasi kahit papano, kahit matagal siya, kaya kong tangkihin yung mga red boss na yon kahit bago ako dun sa map. So, hindi ko na masyado na-explain yung bravery dahil yung bravery para sa akin, hindi ko siya forte na kayang explain. Kasi baka magkamali lang din tayo. Ayaw natin magbigay ng information na hindi accurate or mataas yung margin of error. Kaya hindi tayo masyadong mag-focus dyan. Nung ako ay guardian nun, ito yung pinataas ko, yung gear depth up. Kasi the more na mas mataas yung tier number natin, yung sa set natin, the more na mas mataas yung mabibigay na percent sa character natin in terms sa defense. So, 20% yan kapag na-max na yung ating defense. So, malaki ang bigay niya sa atin. So, lalo tayong kukunat. Kasi, kunwari nun, ang mga Blade Knight kasi, okay na sa set na HP o kaya HP Reflect or DD Reflect or DD HP. Kahit dalawang option lang ang kailangan nila, makakasabay na sila sa PVP at the same time sa Red Boss. So kung yun ang gagawin natin, kasi kunwari tier 11 tayo at kaya na natin yung suotin yung tier 12, mas magandang bigay sa atin ng tier 12 kahit na hindi siya full option dahil nga mas malaki yung bigay ng set sa atin, malaki yung bigay ng defense sa atin dahil dito sa gear def up. Pero iba pa rin ang full option talaga. Kaya i-full option nyo pa rin yung set nyo. Tapos ito pa lang yung SD guys. Kuhain nyo rin yun dahil nga sa server kasi namin mura yung SD compare dun sa combo seed. So, dahil sa SD na yon, mas kukunat tayo dahil nga magre-regen yung SD natin. So, maganda yon dahil nga unti lang ang magagastos natin pero lalakas yung character natin. Tapos, kuhain nyo rin yung shield, yung barrier na yan kahit level 1. Yung isa, yung barrier na yon dahil yan yung parang pumapalibot doon sa character natin kapag gumagamit tayo ng shield. At mas makunat tayo nun. Remember this na kapag mas tumagal ang laban, the more na mas lumalaki yung chance na manalo yung mga Blade Knight. Kaya mahirap kalabanin ito. Kahit na Wizard. Para sa akin, nakikipag-PVP ako, bihira lang manalo yung mga MG at saka Wizard, DL. Halos lahat, hindi sila manalo. No? Syempre, depende pa rin kapag spender yung kalaban. Ngayon, ito naman, pataasin itong light up, tapos yung shield na isa, tapos itong black na yan. Yan yung mga pataasin nyo. Pero para sa akin, kung hindi naman kayo ganun kay spender, yung saktong laro lang, yung gear def up, tapos yung shield, yan yung skill na isa, tapos yung SD recovery, tapos yung pangalawang skill natin na shield din, tapos pataasin nyo na yung black nyo na yan pag nag-level 21 na itong class talent nyo. Kasi dito na, medyo naiwan na siya dito sa class talent niya. Tapos pataasan nyo rin yung light up nyo. Dahil the more na mas malaki ang buhay ng character natin, the more na mas magiging advantage natin yan sa PvP. Tapos sa Guardian guys, kung ako ay umabot dito, kasi hindi ko ito naabutan, mas pipiliin ko yung isa, yan yung blockage na yan. Yung pangatlong skill na yan, yung black na skill, mas patatasin ko yan dahil meron siyang bigay na magandang mga options. So, para sa akin, iyan yung mga patataasin natin. Biruin mo yung mga skills niya, tulad niya, pagka yung T2, T1 at saka T3, merong mga chance na 15% pag na-maximum mo, hindi ka ganon mababawasan. Parang reduct, 'di ba? Laking percent pag nag-reduct yung character natin. Lalo na ito T3 dahil may recovery ito, SD recovery. So, ibig sabihin noon, kahit na lalo ang taas nung patch natin, 'di ba? Parang 9,000 na ang patch namin dito sa server na S144. Dahil mataas na yung patch, tapos makunat ka pa,
titirahin ka ng wizard, lalo kung Swift yan, Swift, tapos EMG o kaya DL, yung mga damage niya sa'yo, parang i-recover mo lang. So, dahil mataas nga ang pots. So, dahil doon, parang hindi ka masyadong nababawasan. Tumatagal yung laban. So, hindi mo kailangan ng sobrang lakas ng damage. Kasi, kapag tumama yung mga damage, especially yung skill mo, especially yung Fatal Strike and Death Stab, at nag-cast yung combo, sobrang lakas ng damage mo, tatama doon sa isang character, matatalo sila sa PvP. Yun yung naging observation ko nung ako ay nakikipag-PvP dito sa gamit natin ay Blade Knight. At nung nakakalaban natin yung Blade Knight, nung tayo ay Wizard at saka Dark Lord, hirap na hirap akong kalaban itong mga Blade Knight na ito. So, yung Bravery, hindi ko kasi siya mabigyan ng idea about dito, pero maganda yung skills niya. Ang problema lang kasi sa Bravery para sa akin, napakalambot niya. May mga nakakalaban tayong Bravery na Blade Knight nung tayo ay Swift na Wizard. Talagang mina-micro ko lang ito, yung mga mga Blade Knight. Pero syempre sa N360, iba kasi ang build niya nung nakakalaban ko siya. Hindi siya gumagamit ng dalawang shield, hindi siya gumagamit ng dalawang weapon. Isang weapon na sword tapos isang shield. Kasi nga, kahit na tumama yung mga skills natin sa kanya, mina-micro natin siya, ang problema, ang kunat kasi ng character niya kasi naka-win type pa siya. Tapos, hinahabol niya lang tayo, tapos nagko-cooldown yung kanyang Fatal Strike and Death Stab, malit lang ang buhay ng Wizard. So, anong nangyayari? Namamatay tayo doon, kaya natatalo tayo. So, yun yung forte noong mga Blade Knight. Ang i-focus nyo lang dyan sa Guardian kung gusto nyo may pag-PvP talaga. Kung Guardian kayo ay syempre kailangan makunat kayo, at the same time mataas ang buhay nyo, dahil kaya nyo naman mag-RB kahit papano Pero syempre kung RB lang sa RB ang pag-uusapan sa Red Boss, mas malakas, superior yung mga Wizard and EMG. Pero pagdating sa PvP, feeling ko walang tatalo dito sa mga Blade Knight. Kapag endgame na, kunwari, mga 650 plus na ganun na, magsi-700 na tayo, babalik tayo sa Blade Knight. Kasi pang PvP na yun O kaya kapag lumabas na yung Rage Fighter, kasi yun yung parang sinasabi nila na pang tapat sa Blade Knight, susubukan din natin yun. At kapag nasubukan natin, malay nyo, Blade Knight or Rage Fighter yung ating last na maging character. Pero feeling ko, gusto kong subukan yung Rage Fighter para mag-gauge ko rin at ma-review rin natin kung maganda pa talaga ang Rage Fighter. So, yun lang siguro. Stay tuned sa ating channel. Kung may mga comments kayo, suggestion para sa mga character natin at para dun sa mga nanonood ng ating channel, syempre, pwede kayong mag-post, pwede rin kayong mag-comment dito sa ating comment section para ma-enlighten din yung ibang mga players natin na nagsisimula pa lang kasi parang may panibagong servers na naman na ino-open. So, kahit na nagma-merge, may mga ino-open pa rin na bagong servers para doon sa mga bagong players na gusto maglaro ng MU Monarch. Wala namang problema doon, guys. So, yun lang, guys. Kung umabot ka dito sa part ng video na ito, please consider like and subscribe para sa ating lumalaking channel. Lumalaki, no? Kasi 1,000 na tayo. 1,000 subscribers na. So, yun lang and have a good day. Bye-bye!